Naka-hoodie dyan, nakasalamin, naka-face mask at hinahawakan niya yung helmet ng isa pang rider at inaalog-alog. At makikita na po dyan sa video niya na may hawak na po siyang baril. Nakababa po ito, no? Nakababa yung baril. Okay. At nagkukos na po ito ng traffic. Tumabi po yung isang nakaalitan niyang rider at may mga lumapit na po na pulis. At pinusasan po yung isang movie rider. Okay, so ang nangyari, pinusasan ng mga pulis yung ina-assault noong nakaputi na hoodie. Opo. Itong nakaputi na hoodie, nakabunot ang baril. So sa halip na arestuhin yung naka-hoodie na may hawak na baril dahil in the first place, gun ban na maliwanag at that time, election. So bakit hindi yun ang inaresto? Ang malaking tanong, bakit ang inaresto pa yung inaagrabyado, yung ina-assault na rider? Tama? Yes po. Okay. Major Ines, magandang hapon po. Major, nakita niyo na po yung video, no? Marami po nagtag sa amin. In fact, may mga pumunta sa action center namin. Ayaw lang po magpakilala, ayaw magpa-on air, pero naawa sila dun sa rider at galit na galit dun sa abusadong nakabunot ang baret. At yung dalawang pulis ninyo, sa halip na arestuhin yung abusado na may hawak ng baril, gun ban pa man din, yun pang kinampiyan at ang inaresto, yung inagrabyado. Paano nangyari po yun, Major, sir? Sir, ganito po nangyari, no? Nakita po natin yung nag-viral na video kung saan po meron po tayong kagyat na action dyan. Kagabi pa po, ito pong police natin ay sinisarmahan na po. At ngayon po, nandito po sa admin holding natin at na-relieve na po doon sa kanyang assignment. Ang dinisarmahan po natin, Sir Rafi, ito pong ating isang involved na police, yung pong nakita natin sa video na meron pong nakaaway na isang motorista rin. Police po pala yun? Opo, actually po, yung po yung ating pong ginawan po ng kagyat nating aksyon. Tapos, Sir Rafi, nag-undergo po ito ng pre-charge investigation. At kung meron po tayong makikita na basihan para sampahan po siya ng kaukulang reklamo, gagawin po ng pamunuan ng Manila Police District. Pero gusto ko lang din po sabihin sa inyo na kagabi pa po ay nakuha na po natin yung kanyang service firearm. Ngayon po, nandito po siya sa admin holding natin at na-relieve na rin po sa kanyang present assignment. Ang sa atin lang po dito, Sir Rafi, yung due process natin, wala pa po tayong private complainant. Ganun pa man po, yung kasong administratibo po ang tinitignan po natin dito. Kaya pansamantala po, nililib po natin sa post niya at kinuha po natin yung service firearms niya para hindi naman po maka-impil dito sa ating patas na pag-iimbestiga. Gusto ko marinig yan. Ano bang kwento? Anong side ng pulis? Yes, sir. Initially lang po, nagkaroon po, base po doon sa hawak-hawak nating SMS report, nagkaroon po sila ng pagtatalo at ang nakalagay po doon, sasaktan niya itong pulis natin. Kaya itong pulis po natin ay aarestuhin siya. Nagkataon naman po na may mga tao doon at nakahingi po ng police assistance doon sa malapit nating mga pulis na nandun na nagbabantay kung saan rumisponde po ito. At nakita ko rin po, meron po silang pag-aayos sa barangay at doon sa kanilang pag-aayos, pinapatawad po ng pulis natin ito pong rider na according sa kanya ay tangkang manakit at nagsalita po ng hindi maganda sa kanya. Ganun pa man po, dahil po nakita po natin yung video na nagsisirculate na po, tinitignan po natin kung meron pong pagkukulang yung police natin. Tinitignan po natin kung tama po ba yung ginawa niyang action doon o meron po dapat na gawin pang action. At makakaasa po kayo, sir, na wala pong batong hindi itataob dito sa pag-iimbestiga. Malalaman niyo po agad. Pero yung sinasabi po, napakalim naman yung kanyang excuse, yung kanyang reason na siya ay sasaktan nitong inagrabyado niyang rider. Yung helmet nga niya, ina-assault na niya, tinutulak-tulak niya, pinupukpok na niya, hindi lumalaban. Tapos nakabunot pa yung baril niya, panay ang pukpok niya sa helmet. Hindi ko natin mabilang kung 20 o 30 o 50 times, panay ang pukpok niya. Tama po kayo doon, Sir Rafi. Kaya nga dapat nga po, pag tayo po ay alagad ng batas, sabi nga po, napakahaba po ng ating pasensya. Yung pinakamahabang pasensya po ang dapat nating gamitin. Napakagaling. Maximum tolerance ang tawag po nun. Anong pangalan po nung police?
Actually, Sir Rafi, pasensya na po kayo. Bigay ko lang po yung kanyang rango po. Staff Sergeant po ito, naka-assign po ito. Dito po sa atin sa headquarters natin sa Manila Police Staff Sergeant, District. bakit hindi niyo po mabigay ang pangalan ni Staff Sergeant Major? Kasi Yes kung po, niyo po pasensya ibigay, na po di kayo, sa sir. hearing na lang po, ipapatawag ko kayo sa hearing, edi mapipilitan kayo ibigay yun sa gusto niyo. Sir Rafi, pasensya na po kayo. Nirerespeto ko po yung sinasabi niyo po. At sa atin po, yung due process po natin, kahit naman po natin na ganito yung police natin. Major, sandali po, opo. Naniniwala po ako sa due process, pero naniniwala pa rin po ako sa tinatawag na transparency para mo-protection na naman po din ang karapatan ng ating mga mamamayan, ng ating mga sibilyan. Okay lang po protektahan natin yung karapatan ng ating mga pulis. Pero paano naman po yung mga naagrabyado nating mga kababayan, nating mga sibilyan? We also have to protect them. They also have rights. The right to know kung sino yung mga nang-abuso sa kanila. Na huwag natin pagtatakpan yung mga abusers. Yun lang po yung point ko. Kasi by not giving the name of this staff sergeant, na kitang-kita naman natin yung ginawa niya puso sa kalye, tapos puprotektahan nyo, hindi ibibigay ang pangalan, mali po yun. Samantalang, ito pong rider natin, yung plate number, nakita na natin, nakita na ng pulis, alam na ng pulis kung sinong balikan, alam ng pulis ang pangalan, alam nyo lahat sa buong PNP kung sino siya kasi kuha yung plate number niya. Pero itong pulis ninyo, ayaw nyo ibigay ang pangalan, pinoprotektahan nyo. Why? Sir Rafi, hindi po natin siya pinoproteksyonan. Meron lang po tayong due process. Kung saan nga po nakita naman po natin kung ano po yung kagyat nating action dyan. Pero how Ang would sa I atin lang- know, sir, na disarman siya? What is the proof? Kasi pwede mo naman sabihin na disarman at samantalang hindi. Give us proof. Then send me a document na talagang na-disarmahan yung pulis na yan. I would like to get that Yes po, document. opo, gagawin po natin yun po. Isisend ko po sa inyo, yung mismo pong sinasabi nyo pong magpapatunay na disarmahan po natin yung police Okay, natin. I sir. want that document sent to me. Nandun yung pangalan ng pulis. Siyempre, alam nga ba na lalagay mo yung pangalan sa sergeant lang tapos walang pangalan. Then malalaman din ng taong bayan. That's the process. Sige, if that's what you want to Yes go. po, Sir Rafi. If that's the Opo, route you tama want to po go, kayo doon. Sargento. Kung talagang you're not lying, you send me a document proving that this guy has been investigated, and in that document nakalagay yung pangalan ng guy na siya ay na-relieve, na siya ay na-reprimand, etc. Sir, opo, makakasa po kayo. Wala po tayong batong hindi itatawag dito, Sir Rafi. At Good. naintindihan po natin yung punto nyo po Good. doon. Gusto po natin maging transparent sa lahat. Good. Binigay ko lang po sa inyo kung ano po yung naging action taken po ng Manila Police District. I like that. Kaya Sir Colonel, Major, ito Opo. nga sabi sa'yo kanina, okay lang yung Opo. due process. I don't see any problem with that. We have to follow by that rules kung meron tayong Yes, talagang po. rules sa due process. Pero dahil pinoprotektahan mo lang po yung karapatan ng pulis na ng abuso. How about po yung karapatan ng inabuso? Yun eh. Di ba? Yes, po, Nakakalimutan niyo na po na dapat may karapatan din na dapat protektahan, pagbigyan yung mga naabuso. Now, gun ban. Opo. O, bakit may baril to? Tapos nakabunot. Tama ho ba yan? Nabubunutin mo yung baril mo, hindi ka naka-uniforme, wala siyang mission order. Was he in a mission at that time? Show me his mission Sir, order. if you allow me to answer that, sir. Go ahead po. Yung pong police natin po ay naka-assign po doon as covert security. Doon po sa lugar na yun, Sir Rafi. Ibig sabihin po, doon po siya nagbabantay at yung po, nakasibilyan po siya, meron po talagang papel yun. Official duty po yung kanyang... Well then, I need a document. I need a document signed by your superior, by his superior, and then which is concurred by the deputy director, by the district director na well, in fact talagang yun yung rango niya at yun talaga yung assignment niya. And then show me a document coming from the COMELEC na exempted siya. Yes, Kilala niyo po makakasa ako. po kayo, sir. Doon sa Kilala niyo sinabi po niyo ako. po sa atin, naintindihan po natin yun, sir. Kaya nga po, so kaya mo i-provide sa akin yung mga documents na kababanggit ko lamang because if not, then maghalo ang balat si Tanulupan, mawalang galang na po, Major Sir. Yes po, alam niyo po, sir, sabi ko nga po, katulad po na nabanggit ko sa inyo, susunod magkukumply po kami doon, Good. hihingi po ako ng Thank you. clearance tungkol po dito. Thank you. Ang sa akin lang po, ibinibigay po namin yung action taken po ng Manila Thank Police you. District at hindi po natin Just imagine, Major, marami pang mararating Opo. mo. Okay? Huwag mong gawin dahil sa pagkakamali nitong abusadong sarhentong na nakabunot ang baril, mapipigil na yung iyong pag-asenso dyan sa PNP. Don't do that. Okay? Unless kung itong taong ito ay sobrang laki ng utang na loob mo, buhay mo nakataya sa kanya, then maybe I wouldn't blame you for doing so. Otherwise, kung hindi, let it go.
gawin mo yung trabaho mo, malinis konsensya mo. Pangalawa pa, issue, yung dalawang pulis, dapat kailangan din makasuhan yon. Kasi bakit pinusasan? Sir, huwag po kayo mag-alala doon at tatanungin po natin. Kaya nga po tayo, nabanggit ko sa inyo kanina, nag-a-undergo po ito ng pre-charge investigation. Titignan po natin lahat kung sino po ang mayroon pong kakulangan. Kung meron pong pagkukulang yung mga pulis natin at di nila nagamit yung tamang discretion dito sa pag-aresto, mananagot po sila doon. Ang sa atin lang po dito, nagiging transparent po tayo at pinakita po natin yung action taken ng Manila Police District. At yung commitment po namin sa inyo na sinasabi nyo na pagpapatunay na talaga pong ito ay dinisarmahan, meron po tayong report doon. And then sa report na yan, sir, nakalagay ang pangalan ng na-disarma na police. I want Yes, po. documentation stating that he at that time he was assigned as covert security for that area, assigned by supervisor, and then at the same time yung po ay nababouch ng kanyang higher ups, maybe the district director himself. Okay? Well, kung meron tayong ganun dokumento, medyo absuelto sa isang kaso. Yung pangalawang kaso na lang ay nagbunot siya, which is bawal. Iskandaloso po Tinitignan yun. po natin yung Serapi. Tama po kayo doon. Lahat po tinitignan po natin. Opo, tama Marami po siyang kayo doon. violation. Tapos pangatlo, nagkukos na siya ng traffic. Sana kung talagang pulis siya, all he has to do is pusasan niya and then itabi niya. Bakit ang nangyari? Nag-iskandalo siya doon, nabulabog lahat. Lahat ng tao napatula, natakot dahil hindi alam kung hoodlum ba siya, hold-upper ba siya, who is he? Di ba? Tama po Sana kayo, kung Sir Rafi, talagang at- pulis siya at meron talagang kasalanan Opo. to internal security siya, pusasan niya, dali niya sa tabi. Marami siyang Tama po kayo violation doon. Yung po doon. lahat tinitignan po natin dito po sa ating ginagawang pag-iimbestiga. At tungkol po doon sa mga nabanggit nyo, after po natin mag-usap, gagawan ko na po ng report ito at kakausapin ko po at pupuntahan ko po yung district director tungkol po doon sa mga sinasabi niyong dokumento. Sa atin naman po, ginagawa po natin trabaho natin, nagiging transparent po tayo. Yun lang nga po nakakalungkot, sir. I know you'll be mentioning again transparency. Pero pagdating sa civilian, walang transparency. Pagdating civilian, sinasabi nyo agad pangalan. Ang ginagawa nyo doon sa civilian, pinadadamit nyo agad ng orange na t-shirt. Tapos pinape-press conference ninyo, nagpapabida kay mga police, todo di chapa, nakapaligid sa media at sinasabi niyo itong si suspect and so, nahuli namin sa ganito. Hindi pa nga nakakasuhan. Pinamedya nyo agad. Pag police, tinatago yung identity. Kapag kabaro ninyo, pinoprotektahan nyo. Sir, Yan ayan ba- yung yan ba patunayan yung sir, process? namin na hindi po namin ginagawa yan, sir. At No, sir. What I'm just telling you is, pag police ang may kasalanan, tinatago yung identity. Pero pag civilian ang nagkaroon ng kasalanan, ipinagmamalaki nyo na accomplishment ninyo, pinagdadamit nyo agad ng damit preso, nakaposas, at pagkatapos napalibutan pa ng media at kanya-kanya kayong pabida. Gets? Pero pag pulis ang nagkaroon ng katarantaduhan, pinagtatakpan nyo sa ngalan ng tinatawag nyo due process. Walang transparency. Yung point ko doon. Gets? Yes po, nakikita po namin yung Sir Rafi. At makakaasa po kayo. I take full responsibility, Sir Rafi. Ako po, kung sakali magkakaroon po ng problema, ako po ang may problema. Ako po yung spokesperson ng Manila Police District. Hindi ka naman magkikilos ng ganon kung walang may utos sa'yo sa taas. Maaring Yes, kumikilos ka lang base po doon sa utos sa taas. Makakaasa po kayo doon, Sir Rafi, doon sa mga binanggit mo sa akin, Sir Rafi. Thank you, sir. Do everything para magkaroon po ng justice dito yung rider. Maaring nga may kasama yung rider. Sige, sabihin natin yung rider na bastos niya itong pulis ninyo. Pero paano niya malalaman na pulis pala yun? Nakahudi naman siya. Nakatago yung mukha niya. Yes, Sir Rafi, makakaasa po kayo doon sa mga nabanggit nyo, sir. At doon po sa mga nabanggit nyo, mga instruction sa akin, gagawin ko po yun. At yun lang po ang sa akin dito. Ako po yung mananagot sa inyo kung ano man po yung kakulangan namin, sir. Thank you po, Major, sir. Paano kung yung hinaras-haras niya, inassault-assault niya, paano kung may baril yun at bumulot ng baril at binaril siya? Kasi yung style niya, kung halimbawa isang barong-baro tapos magaling sa martial arts, hawak-hawak niyang baril niya, madaling agawin yun eh. Tinitingnan ko nga makababa lang, inagaw yung baril niya. Tapos ngayon pagkaagaw sa kanya, pinutok sa kanya, sabay takbo. O yari siya. Tama po kayo doon, Sir Rafi, kaya palagi po natin tinitignan yung probability and consequence ng ating action, maging Yes, sir. responsible po tayo. Hindi lang po ito panawagan sa ating kapulisan, sa lahat po ng nasa law enforcement at saka mga uniform personnel po, maging responsable po tayo. Okay, Major. Thank you, Yes po, Major. makakasa 5 po kayo, o'clock. Sir Rafi. we will. Opo. Thank you. Mr. Wayne Jacinto, General Manager na Move It. Sir Wayne, magandang hapon. Magandang hapon, Senator Rafi.
narinig nyo naman po yung diskusyon namin ni Major at masama nga ang loob ko. Parang pinagtatakpan nila at ang ginagamit nilang cover ay yung due process. But anyway, malalaman na natin, mauba natin maskara yung pulis na abusado maging yung dalawang namosas na hindi alam ang kanilang ginagawa. Base po sa kwento ng inyong rider, ano bang nangyari? Okay. So ganito po, no, tinatry po namin tawagan ngayon yung rider. Well, apparently, masagot. Pero, nung inalam ko po sa safety team namin, apparently, nag-report po pala sa amin yung rider namin kaninang umaga. At base po doon sa sinabi niya, nagkaroon lang po ng konting parang misunderstanding doon sa motorsiklo, no, pinapausog ata siya. Hindi siya umusog hanggang bumaba na po yung police, tapos pilit na Bakit daw siya pinapausog? Hindi niya po nabanggit kung bakit, pero siguro po pwesto rin po doon sa bandang harapan. Okay. So, ang sinabi niya rin po, medyo na-traumatize po kasi siya eh. Mhm. So, pinasasan siya, dinala raw ata siya sa barangay. Tapos, yun po, ayaw niya na lang daw, ayaw niya na lang magreklamo. Kasi nga po, natatakot siya sa buhay niya. At hindi siya sigurado kung malaking tao ba raw yung nakalaban niya. So, yun po ang report, traumatized. Di po siya makapag-online, di po siya makapagtrabaho ngayon. So, ini-encourage po namin siya na bumisita sa opisina namin. Sa ganun, makausap po namin siya face-to-face. Okay, para maging patas naman po, kumusta naman yung record nung rider na yon na nakabanggaan ng abusadong pulis? How easy? Maganda naman po yung maganda naman po yung record niya. Wala naman po siyang mga reklamo. Maganda naman po yung star rating po ng rider natin. Ano naman pong assistance ang willing na ibigay niyo po sa kanya kung sakali po siya ay lumutang at lumapit sa inyo dahil sa ngayon sabi niyo po natatrauma ayaw mo na magpakita. Kapag siya po ay naka-recover na at kinausap na kayo, ano pong maitutulong na move it sa kanya? Well, una po, ginagaranti po namin na susuportahan namin kung ano man po ang aksyon na gusto niyang gawin o hakbang. Ang sa ganun po ay kahit pa paano makaramdaman naman siya na may sumusuporta sa kanya, pati po yung araw na hindi niya pagbiyahe dahil po na-traumatize siya, willing naman po kaming bigyan siya ng kahit konting financial assistance. Good. At kung mamarapatin niyo rin po sana, baka po pag nakausap namin, pwede rin po namin ipakausap sa inyo. Very good. Opo. Para sa akin, granting na meron pong ginawang kasalanan, yung move it, nag-angas, halimbawa sinigawan yung police, kung ano pa man, as long as hindi niya sinaktan physical yung police. Meron man tayong tinatawag na yung Bill of Rights of 1987 na free speech na pwede magsalita ang sino man tao against anybody. As long as, di ba, hindi naman masyadong libelous. So, unjust vexation lang yun. Kung unjust vexation talagang may kasalanan yung tao, di tulad sinabi kanina, magpakilala siyang pulis at pusasan. Ang masama doon kasi hindi siya naka-uniforme, number 1. Number 2, nakabunot yung baril niya. Number 3, gun ban. Kaya nga hinihingi ko lahat ng mga dokumento patunay na legit siya at that time na pwede siyang manghuli at pwede siyang magbunot ng baril. At ang isa pang masaklap doon, pala yung assault niya doon sa helmet nung rider. Kahit hindi na po magreklamo yung inyo pong rider, ako na po, imbestigahan ko yung ganitong klase mga insidente, hindi na po maulit. Merong pinapasay Motorcycle for Hire Act na kung saan bibigyan protection ang lahat ng rider at of the same time yung mga yung mga provider, yung mga customers, yung rights and obligations. Sige po, Mr. Jacinto, tulungan niyo po yung inyong rider at pakiusap niyo sa amin at ako po yung magbibigay din ng tulong. Salamat po, Mr. Jacinto. Okay, maraming salamat po, Senator Tulfo. Attorney JV. Sa mga ganitong instances, pinapatupad po natin yung tinatawag na maximum tolerance. At most siguro, kung talagang ininis, no? Sobrang annoyance yung ginawa ng ating Move It rider, ang nakikita lang naman natin na violation niya is yung tinatawag po natin na unjust vexation. Pero ganun pa man, Senator, kung ikaw lang naman ay ininis, I don't think it is justified na hugutin mo yung baril mo. In those kinds of instances, lalabas baka may abuse of authority and definitely failure to follow the correct procedure of arrest. Kasi lumalabas, overuse of police authority po yung nangyayari po, Senator. Yung sinabi kasi kanina nung spokesperson, pinapaurong, hindi umurong.
maski na ako, paurong mo ako, sino ka ba? Tapos pulis ako, ano ngayon, kung pulis ka, ayaw ko umurong, pwesto ko na to. Nang dahil lang doon? Kung ganong cases po, Senator, it is not a legal right on the part of the policeman na palayasin or paurungin kung sino man kasi in the first place, both of them are using the public highways as a matter of privilege given lang by the Estado, no? So it's a matter of discipline. Hindi niya pwedeng i-demand, especially kung wala namang ginagawang krimen. Etong ating rider, kahit pulis pa po yan, no? It's not a demandable right.